Nagpapatuloy po ang Double Wang sa Double B, radyo na. TV pa. Labanan ng fake news. Dapat totoo. Ito na, kuha tayo dito ng... totoo. Yan, again. dito totoo. Ito na ha. Partner, itong issue na ngayong linggo ay marami ang kaliwat kanan, ang mga naging pahayag ng kalungkutan. Yes. Yan. Dala ho ng meron hong hilingi na subsidiya ang PhilHealth pero hindi ho pinagbigyan ho yan. Yeah. Inalis ng mga senador at Inalis. kongresista sa 2025 national budget, yung final copy. Yan. Yan. So ating kausapin ho ang Senior Vice President ng Health Finance Policy Sector ng PhilHealth para bigyang linaw ang epekto niyan sa PhilHealth at epekto naman sa mga benepisyo sa mga miyembro nito. Tayong lahat yon, di ba? Mga Yes. miyembro ng PhilHealth. Nasa linya si Dr. Israel Francis Pargas ngayong umaga. Si Dr. Pargas, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double Wang, sa Double B, Radyo na, TV pa. Good morning po. Good morning Double Weng, and good morning sa lahat ng taga-subaybay natin. Oo, pasensya na po sa maaga naming panggigising sa inyo pero mabigat po kasi na issue yung 74 billion na subsidy na tinanggal sa PhilHealth sa ilalim po ng 2025 national budget. Effectively, ano po yung magiging dagok nito sa PhilHealth, yung sa serbisyo ninyo sa mga miyembro? Well, of course we were surprised, no? Because alam naman natin na yun pong subsidiya ng national government is for payment sa premium ng mga indirect contributors natin. At yan ay nanggagaling at naka-earmark from the sin taxes. However, kung talaga pong magiging batas yan, at syempre kami naman ay umaasa na bago po mapirmahan ng Pangulo, ay ito'y mapag-aralang muli. But kung talagang magiging batas po yan, PhilHealth will have to adjust all its plans and directions, and we will adopt. But one thing is for sure po, Double Weng, patuloy po ang benepisyo na ibibigay natin sa ating mga miyembro at ganun din po patuloy po ang pag-expand natin at pag-enhance pa ng mga benepisyo para po mas malaki at mas maganda yung financial risk protection na maibibigay natin sa ating mga miyembro. Kung wala po yung 74 billion na yearly subsidy for 2025, pwede ba sabihin sa amin kung ano yung actuarial life o yung length ng buhay ng pondo ng PhilHealth sa ngayon? Well, yun po kasi dahil hindi po natin yan kinonsidera Opo. dahil nga po yan po ay mga nasa batas naman na dapat ay nagbibigay ng national subsidiya. Yun pong ating fund life as expected is hanggang 2028 po. 2028. Yun po ay on a normal status quo. Okay. Meaning, kayo po ay nakadepende na ngayon sa contribution ng mga miyembro po ng PhilHealth without the subsidy. Well, actually po, ang PhilHealth naman, ang kanyang budget ay talaga pong sa premium contributions nakadepende, Opo. including po yung national subsidy because again, yun pong national subsidy is a premium contribution para po yan doon sa mga indirect contributors. Yun pong ating mga indigent, senior citizens, PWDs, and all others na isinasa batas na part of the indirect contributors. Bago ko ilipat kay Weng, isa na lang. Sabi niyo kanina, yung 74 billion, dapat ipopondo natin yun, di ba Weng, dun sa premium na mga indirect members ng PhilHealth. Paano na po ngayon yung funding dito kung wala yung subsidy? Saan kukunin? Yes. Well, ang mangyayari po niyan kung talagang wala na magiging may sa batas na zero budget po talaga tayo, well, kung ano po yung ating pondo sa ngayon, katulad po ng mga nababanggit na surplus and investment funds po natin, doon po natin lahat kukuhanin yung magiging pondo natin para sa taong 2025. Hindi naman po kayo kukulangin. Sa ngayon po ay kasya naman po at hindi kukulangin. However, of course, because walang malaking pera, yung walang papasok at patuloy tayo nag-i-improve ng ating mga benepisyo at nagpapataas ng ating benepisyo, mararamdaman po siguro natin yung effect niyan by later pa on 2026. Ang isa sa magiging malaking epekto actually niyan would be later on sa 2026 yung ating administrative expense. Kasi po yung ating administrative expense na nasa batas na pegged at 7.5% is coming from the total premium collections nung previous year.
So kung mababa po yung magiging premium collection natin kasi wala yung national subsidy for the indirect, so definitely po magiging mababa din yung ating admin expense for 2026. Opo. Doc, nabanggit nyo kung nasa batas. Ito ba hong pagtanggal o paghingi ho ninyo ng subsidiya, dapat ba ho yan taon-taon ay binibigay? Ang Yes. pagkakaiba lang siguro sa figura, sa figure kung Yeah. 70, 74, pero dapat hindi ho yan tinatanggal. Dapat taon-taon meron ng allocation mula ho sa syntax. Yes po, kasi yun pong earning ng Syntax ay naka-earmark talaga for PhilHealth to support the premium contributions. At yun pong premium contribution na ibinabayad sa PhilHealth ay taon-taon din po yan at yan po yung inilalagay sa GAA. So basically po, wala pong budget for administration ang PhilHealth na nakukuha sa gobyerno. Ang nakukuha po ng PhilHealth is a premium payment for the indirect contributors. Kasi Dr. Pargas, pakipaliwanagan po sa amin, sabi kasi ng mga senador at kongresista, ang laki daw po ng naipon na pondo, surplus fund ng PhilHealth, kaya hindi na dapat bigyan ng subsidy. Pakipaliwanag nga po, bakit ba ang laki daw na surplus fund ng PhilHealth? Well, basically po ay, Ms. Weng, alam naman din po natin na hindi naman po lahat ng tao ay nagkakasakit. Opo. Opo. At At yun gusto naman ay natin yun, mas gusto natin yun, di ba? Yes, ayaw Oo. naman po nating mangyari yun. And syempre, may mga recognition din po na during the past years daw po ay mababa ang mga benepisyo na naibibigay ng PhilHealth. But you should remember also that since 2023, we started aggressively increasing all our benefits. Patuloy po yan noong 2024 at meron pa rin pong nakaplano ng 2025. In fact, before matapos po ang taon, ay meron pa po tayong mga i-anunsyo na mga bagong benepisyo na pinalawak natin at mas pinalaki. So, yan po, kung meron man po tayong naipon na pondo, ay yan po ay magagamit natin because we are continuously increasing and expanding our benefits. And kung matatandaan nyo, Double Weng, nasa batas po na dapat kami ay meron pong reserve fund. Yes. Na pondo pong nakareserba na equivalent to the ang maximum po niya or ceiling is equivalent to the 2 years expected or projected expenditures natin. So kung ang expenditure po natin halimbawa for 2023 or 2024 is halimbawa lang is around 150 billion, so dapat po meron kaming naka-reserve fund na around 300 billion on a ceiling level. Kasi po yun ang nasa batas. Totoo Opo, naman pero- po yun kasi napatunayan natin yung pangangailangan na gano'n, Weng, nung panahon ng pandemic na wala kayong Yes. masyadong contribution Correct. collection. Mm-mm. Pero Correct po. nakuha ninyo, nagamit ninyo yung reserve fund ng PhilHealth nung panahon ng pandemic. Tama po. At yun doon po nakalaan yung reserve fund sa mga ganong pagkakataon, catastrophes, pandemics. Kung matatandaan po nun, wala po tayong premium increases. Yes. Yes, Pero- opo. Tama Oo. po. Pero Doc, sandali, kasi ito, ang sabi ng mga senador, sa Senado, wake up call daw ho ito sa PhilHealth. Bakit ho ka naman daw, ito ang hinaing din na napakarami, kasi ang mga sinasabi natin na expand, pero pag may case rate, hindi ho totally lahat kino-cover. Katiting lamang Kunyari, ang bill nyo ay mga 200,000, ang coverage lang daw ho ng PhilHealth doon, siguro mga 10,000 lang, or less pa ho. So, para saan pa na merong kalaki-laking nakareserbang pondo kung hindi naman ho ito napapakinabangan ng gusto ng mga miyembro mismo at nag-aalala pa rin ho sila sa pag-discharge nila, may balance pa ho sila, Well, Dr. Pargas? Yes. Yes, Double Bank. Well, for one, ang nakalagay po sa batas is we will pay for the minimum services of quality of care. So, kung halimbawa po, ang Kumbaga, hindi po pinag-uusapan kayo obligated Minimum. under the law na magkaroon ng zero balance para sa mga patients. Hindi po, meron po because nakalagay po sa batas na dapat po ay zero copay Oh. kapag ka po kayo ay na-admit sa ward or basic accommodation ng government hospital Ward.
or ward accommodation po doon sa private hospital. That is around 10%. So yun po ay lahat na nasa pulisiya natin. Yan po yung ating tinatawag na no copay or no balance billing. But of course, kung kayo po ay mau-ospital at ang pipiliin po ninyo halimbawa ay pribadong ospital na meron pong mga amenities, may mga microwave sa kwarto, may mga TV, hindi po ina-expect na babayadan ng insurance yun pong mga ganong amenities. At kung matatandaan din po natin, Double Weng, that again, as I've said, we have aggressively increased our benefits right now. Noong pong Feb 14, nag-increase po tayo ng 30% across the board para po sa lahat ng ating case rates. At bago po matapos ang taon, sana po ay maaprubahan ng board ngayong December 16 yung another round of increase po across the board sa lahat ng case rates natin. Siguro, Despite yung kaltas ng subsidy, magagawa niyo pa rin yan. Yes po. Alright. siguro ho, baka yung nababanggit nyo, Dr. Pargas, na minimum, baka ang hangad ho dyan ng ilan, pati yung mga ng Senado, ay gawin na hong maximum ho yan. Kumbaga, ibigay nyo na ng todo ang benepisyo sa tao. Pero ito, follow up lang, sino ho ba nagde-decide kung ang isang kaso ay ipo-full natin 30%, 50% o 100% i-cover ho natin yan? Wala po tayong percentage, 30, 50, or 100 because ang pagbabayad nga po natin ay case rate, pakete po. So pare-pareho po yan kung ikaw man ay sa pribado or pampublikong pagamutan na confined, pare-pareho po ang ibinabayad natin because yan po ay kinocompute natin according to the cost of services. Opo, pero yung pag-compute niyan, nasa board ho yan. Si PhilHealth ho ang nagko-compute. Wala hong... Opo. PhilHealth po ang nagko-compute in coordination po with hospitals kasi po ay kami ay may costing analysis na kinukuha sa mga ospital para po sa actual cost of services. And then yan po ay nakabase doon po sa mga treatment guidelines, sa mga clinical pathologic guidelines, and lagi po nating kasama ang ating mga eksperto, yung ating pong mga doktor, yung pong mga societies, para po sa pagbalangkas ng polisiya. Panghuli lang sa akin, partner ha. Kasi ang hangarin ho ba ng Universal Healthcare Act o yung batas na yan ay katiting lang ang i-cover ng PhilHealth o talagang by the year? Kasi may narinig ako until 2030 dapat fully implemented na ang essence ng Universal Healthcare na talaga pag na-hospital ka, regardless kung anong mang hospital yan, pampubliko o anong mang malapit sa inyong pribado at nag-isa lang ho yun, zero balance, wala na ho kayong babayaran pa. Ang adhikain po ng ating Universal Healthcare ay lahat ay may access at may benepisyo. At ang nasa batas po ng Universal Healthcare, yun pong zero copay, ay para po sa kahit sino na pipili na ma-admit sa ward or basic accommodation in 90% of the beds in government facilities, 10% of the beds in private facilities, and 70% of the beds in specialty facilities. So yun po ang nababanggit sa Universal Healthcare Law para po the zero copay. Yun naman pong mga hindi ward or basic accommodation as identified, meron pong expected copay yan. Kaya lang, tinitingnan din natin kung paano natin makokontrol yung pong copay. Kasi sa ngayon po, alam natin na walang regulasyon sa pag-charge ng mga doktor sa PF nila. At ganun din po, kapag nag-i-increase ang PhilHealth ng benefit, ay nakikita po natin yung pattern na nag-i-increase din lang ng presyo ang mga ospital. May magagawa pa ho ba dyan yung mga mambabatas natin para sabihin, wala nang copay, fully paid na ho kayo? Yung mga ganong klase ba? Na para bang yung Meron sila ating magagawa kung magsasabata sila ng panibago. I-amend ang Yes, UIC. tama po. Para yung ating Universal Healthcare, katulad doon ng mga, sa pribado, meron silang mga HMO. Pero pag Diba? ganun, kung mag-zero balance tayo sa lahat, Dr. Opo. Pargas, kailangan mo na ng subsidy dahil hindi na kaya ng premium. Baka Correct. yun, Tama justifiable po yun. na Tama ang po yun. pagbibigay ng subsidy. Tama po yun. Pero tama rin po si Ma'am Weng na kinakailangan pong maglabas ng panibagong batas. Kasi nga po, dun sa under the Universal Healthcare Law ngayon, ay yung pong zero copay is for those who would opt to be admitted in ward or basic accommodation. Alright. Dr. Pargas, sa gitna po ng pagbabawas ng pondo ng PhilHealth na subsidy dahil malaki daw po ang pondo ninyo, may nilabas naman si Dr. Tony Liachon sa kanyang social media
post niya ito, 137.766 million. Ito raw po ang ginastos ng PhilHealth para sa inyong Christmas party. Pakipaliwanag naman po ang side ng PhilHealth. Well, for one, Double Weng, it's a fake news because yun pong ating Christmas party, actually kami nga po ito malima doon sa pahayag ng ating Pangulo for austerity. Nagpalabas kami ng appropriate management advisory for that. And ayun pong nabanggit na 138 million is a proposed activity budget para po sa celebration ng ating milestone 30 years ng anniversary ng PhilHealth in February 14, 2025. It also happened po that the February is also the National Health Insurance Program month. Kung kaya po yung celebration will be a whole year in 2025 because again, it's our 30th year. So, hindi po yan Pasko at yan po ay budget as proposed and hindi pa po yan approved for the said activities for the anniversary next year, nationwide po, whole year. So hindi pang Christmas party, kundi pang anniversary ng buong PhilHealth. Buong corporation po, nationwide po, and buong taon po nating gagawin yung atin pong mga activities. Pero you would confirm na totoo yung 138 million na gagastusin for the anniversary? I would confirm po, pero again, it's a proposal, not yet approved po. So, nothing is final yet. Yung ganyang presyo, hindi ba masyadong malaki, Doc Vargas? Baka yung tingin ho ng taong bayan, ang dami nagkakasakit, but mag-celebrate ka kahit anniversary ho yan. 138 million. 100 million. Well, ito naman po ay hindi lamang para sa PhilHealth employees. Ito po, kasama po sa mga activities na to are all other activities together with the members, with our hospitals, with our stakeholders. At yan po ay hindi hindi po ito para lamang sa mga PhilHealth members as a PhilHealth employees, but para po sa lahat ng stakeholders na kasama po sa ating activity. Alright. Dr. Vargas, kami pinagpapasalamat sa Thank you, oras Doc, at ha? matyagang pagpapaliwanag. Thank you po. Thank you very much, Double Thank you po. Weng. Good morning. Good morning. Good morning, si Dr. Israel Francis Vargas. Ating po nakausap siya ho ang Senior Vice President, Health Finance Policy Sector ng PhilHealth, mga kapuso. Yan ang kanilang Hilingan, walang pinopro